Lydia. Yeah, red lights. Papa, thank you. Can still believe na this is happening. Ito'y simula lamang ng preparasyon ninyo para sa inyong kasal. Simula, pero sa sobrang saya na namin, hindi na nga kami makatulog, sobrang saya. Matapos nga ang nakakakilig na engagement dinner ay naganap ang tensyon komprontasyon ng mga housemates na nagpatuloy hanggang sa sumunod na araw. Pero sa gitna ng alitang ito, kinakailangan pa rin ituloy ng mga housemates ang weekly task. Para sa linggong ito, bibigyan sila ng iba't ibang task kung saan maaari nilang mapanalunan ang iba't ibang gamit para sa kasal na magaganap sa pagtatapos ng linggo. Ang una nilang kailangang paghirapan ay ang wedding cake. Paano kaya nila ito magagawa? Narito para ulit yung lahat. Mickey? Yes, po? Meron akong pagagawa sa inyo. Opo. Dito ako. Bea, gumising ka nga, tulog ka ng tulog. Kaya sabihan tamad eh. Dance. Go! I love this second stanza! Woo! Kung sino ka! I love this dance step. Si Bea Perfecti. Music task. The bride, the groom, and the giant cake. Kapag narinig ang bridal march music, isang pares ng housemates ang kailangang magsuot ng mga damit na ginawa ni Lloyd Arceo at Sandra Lim. Tatayo sila sa itaas ng big wedding cake at magpo-pose na parang bride and groom. Bababa lang sila kapag narinig ulit nila ang bridal march music. Hura ko dito! Habang nasa tuktok ng giant wedding cake sina Bruce at Wendy, mag-isa namang kumakain ng tanghalian si Beatrice. Ilang saglit pa sina Beatrice at Nel naman ang tumungtong sa big wedding cake. Ay, may tatanong na ako, Pe. About sa mga, sinabi mo kay Bruce. Wala lang, may tatanong. Ito ha, ayan, ano. Ano nga, bakit mo pa sa kinwestiyon sa kanya? Hindi, kinwestiyon yung kanyang parang pagiging pagkakatotoo. Naku, alam mo, in-explain ko na sa kanya yan doon habang nagdadrama ka. Sabi ko, objective type lang. I mean, eto lang. Ito, pinaka-example. Okay. Alam mo bang may girlfriend siya? Wala. Ako, hindi ko din yun alam. May girlfriend pala siya. Ba't niya hinayaan na mahulog ng mahulog sa kanya si Vince? Maging close sila ng ganun. Oh, sige nga. Hindi ko iboto si Drusino. Ikaw? Si Mickey? Si Nel agad na kinausap si Bruce para ipaliwanag ang side ni Beatrice. Huwag mo masyadong damdamin yung mga pangyayari kung bakit yun yung mga rason. Hindi mo pwede sabihin, hindi mo pwedeng damdamin kasi kung ang binabalya mo dito is yung kasamaan. Si Nel muling kinausap si Beatrice tungkol kay Bruce. Kasi sa'yo sabi mo hindi lahat, you don't have to justify all what your actions because just to please. That makes me human. Pag ganun, just you're trying to be safe mo, di? Parang ganun, isipin nila na. Maski sa labas, Nel, hindi talaga ako pala comment. Diba sabi ko nga, kung walang ano sa akin na isang bagay, hindi mo makukuha yung attention ko dyan. Pero hindi ba Nababother. Sa totoo lang hindi. Kasi hindi ako ganun. Okay. So kaya, sa kontrabida, para kayong mga ala-alagan. Para kayong kanang kamay, mga ganun. Sorry, ako bida ako ng aking kwento. Buhay ko, takot na takot ako lumabas. Tapos ako labas ng bahay. Buong buhay ko, tasang beses ako nagpapakamatay. Tapos ganito. Ganyan. Nakakalayo sa akin. Napakababa ng tingin niya sa akin. Napunta ka dito. Yeah, I should wake you up. I was already kanina passing by. So, what you thinking? Minamasdan kita nang hindi mo alam. Pinapangarap kong ikaw ay akin. Susunod na tatayo sa ibabaw ng giant wedding cake si Wendy at Bea. Magkaayos na nga kaya ang dalawa.
Parang mannequin sila talaga right now. Super, no? Super quiet. Doon ka na, Wen, sa kwarto matutulog. Saan ka matutulog naman? Kailan mo planong matulog sa kwarto? Never. Bakit naman? Yeah, for what? Masaway naman, hindi siya matatapos talaga. Hindi nag-uusap. Narinig na ang hudyat at walang naresolba sina Beatrice at Wendy. Si Wendy ibinaling ang pagkainis sa mga maskara. Inihiwalay ni Wendy ang mga maskarang gawa ni Beatrice, Gian at Dion, ang mga kasamang nakaalitan. Aray, bakit tayo ba niya katabi si Dion at ang isa't isa? Sa halip na magkaayos, lalo lang umigting ang tensyon sa pagitan ni Wendy at Beatrice sa wedding cake cast. Walang gustong maunang magbukas kaya't minabuti ni Kuya na gumawa ng ibang paraan. Kinausap niya sina Gian at Beatrice sa confession room habang nakatayo sa cake itong si Wendy. At narito nga ang mga susunod na kaganapan. Kumusta na kayo? Parang gloomy po yung bahay. Kahit na po kaming tatlo lang yung hindi nagpapansinan, lahat po, syempre, apektado. Nanghihinayang po. Syempre, sa pagkakaibigan po namin ni Ate Wendy. Oh, yeah. Parang feeling ko po, ibang bahay to. Parang ganun. Kasi hindi po kami nagpapansinan. Diba? Ay, Kasi nako, 2 weeks na lang pagtiisan niya sinabi niya na, kumbaga parang hindi pa siya ganun. magawa pa ng... Anong makipag-usap, lalo na yung sa akin. Kasi, so, Pareho lang gusto ko kami. lang yan, nandito lang ako. Pero kung siya hindi siya ready, nire-respeto ko yun. Nintay ko lang. Sa labas, Beatrice. Pag totoong tao ka na. Mukhang hindi pa rin naman po siya handang makinig. Mare Chris, script! Yung vote na yun is, it doesn't say anything about liking her or not, or how I feel about Really her. now? Hindi po. Okay. I mean, if she were someone Such a else and liar. she went out and went back, I would have voted for that person still. Gusto ko po talagang ayusin. Not because I want to clear my name or whatever, or Ooh, dahil clear your talaga sa name. nanghihinayang ako. I just see one reason na ako kasing kompetensya. That's it. Wala pa akong anything na galit or sama ng loob sa kanya. Nagkataon Wala lang rin talaga. po ako. Oo na, Bea. Mabait ka na sa itsura ng mga tao with what you're doing. Fine. You're such good people. Bibigyan ko kayo ng trophy paglabas mo. Best Actress and Best Supporting Actress in a Pretending Role. Yung nag-seller siya tungkol kay Kuya Bruce, na ilang po, pero after niya akong i-explain sa akin na wala Which is talaga yun. true. Hello. Ako walang totoo sa like, sinasabi ko galit, sa'yo. hindi sa akin. Kahit na yung nakita ko na sobrang sila, pinarinig ko. Alam mo, sa akin. naiiyak ako sa Naniwala po ako pagkairita. sa kanya, kahit na yung ulit-ulit piniplay sa speakers yung pag-uusap. Sobrang hindi ko talaga Hindi po ako na-feel. Alam mo kung ano bago feel sa ko kanya. talaga ngayon. Nagtiwala po Sobrang ako sa kanya. naiirita ako. Sobrang aplastika na. Tama na to. Tapos, huwag niyo sabihin sa akin.